Good afternoon. Mapagpalang araw sa inyo. Mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. So, andito naman po ako para magbahagi ng mga salita ng Diyos. At sana po is talasan niyo po ang iyong pandinig para po malaman natin ang kalooban ng Diyos nitong mga huling araw. Mga kapatid, bago ang lahat, magdarasal muna ako sa ating makapangyarihan Diyos. Let's quiet our heart po. Almighty God, salamat po sa oras na ito dahil po binigyan mo po ako ng pagkakataon na ibahagi ito sa mga kapatid. At sana po, gabayan niyo po sana ako at maintindihan niyo po at maintindihan po ng mga kapatid na nanonood sa online ang iyong kalooban. Almighty God, gabayan niyo po ako hanggang sa matapos ito. Amen. So, minamahal kong mga kapatid, minamahal ko po mga kapatid, maihandog po akong awitin sa ating makapangyarihan Diyos bilang isang papuri at at sana po is samahan niyo po ako hanggang sa huli. Hello, Sister Marlene Fat Geraldizo. Good afternoon po. Sana po samahan niyo po ako hanggang sa huli para malaman natin ang kalooban ng Diyos nitong mga huling araw. Magandang hapon po sa inyo, Sister Marlene. Hello mga kapatid, sana po ay
Amen. Praise be to Almighty God. Magpapatuloy po ako. Para maintindihan niyo po ang gawain na makapangyarihan Diyos itong mga huling araw. Maihandog po akong himno ng mga salita ng Diyos. Wait for a moment. Kapag Diyos naging tao ngayon, gawa niya'y ipahayag. Disposisyon niya pangunahin sa pagkastigo at paghatol. Gamit to bilang pundasyon, dala niya'y mas maraming katotohanan. Sa tao ipinapakita mas maraming paraan ng pagsasagawa. Kaya nakakamit layunin niyang paglupig at pagligtas sa tao mula sa masamang disposisyon niya. Ito ang nasa likod ng gawain ng Diyos sa panahon ng kaharian. Kung tao'y nanatili sa panahon ng biyaya, sariling disposisyon ng Diyos di nila malalaman. Kailanman o makalaya sa disposisyong masama. At kung nabubuhay sila sa kasaganaan ng biyaya, ngunit hindi alam kung paano pasasayahin ng Diyos, kaya sa Kanya'y kaawawang naniniwala sila, pero kailan may di matatamo siya. Matapos maranasan lahat ng gawa niya sa panahon ng kaharian, pangarap na tangan ng kay raming taon, magkakatotoong lahat mararamdaman mong nakita mo sa wakas ng mukhaan ang Diyos. Ngayon mo lang natunghayan mukha ng Diyos na pakinggan. Personal na pagbigkas ng Diyos na pahalagahan. Gawain niya't karunungan at nadama gaano katotoo makapangyarihan siya. Malalaman mong nakita at natamo mo na nang higit kaysa nauna sa'yo. Tunay na malalaman mo ang ibig sabihin ng maniwala at sumunod sa puso niya. Kung kakapit sa nakalipas at tatanggi at itatatwa, ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos, mananatili kang walang dala, walang wala, at may salang pagsalungat sa Kanya. Sundin ang katotohanan, pasakop sa gawain niya, pailalim sa ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang makapangyarihan, maalok ng personal na paggabay niya. Magkakaroon ka ng mas marami, makikita mas mataas na katotohanan at tatanggap ng tunay na buhay ng tao. Nais mo bang maalis sa sarili mo masamang disposisyon? Nais mo bang matamo ang mas mataas na katotohanan? Nais mo bang mabuhay ng may halagang buhay? Nais mo bang gawing perpekto ng Diyos? Kung gayon, paano mo sasalubungin ang pagbabalik ni Jesus?
Amen po. Praise be to Almighty God. Mga kapatid, mga minamahal ko pong mga kapatid, sana po ay subaybayan niyo po ako hanggang sa wakas. May babasahin lang po ako ng mga salita ng Diyos at sana po ay talasan niyo po ang iyong pandinig. So ang aking tatalakayin po ngayon, ang pamagat po ng aklat, nagbalik na ang tagapagligtas. So, mga minamahal ko po mga kapatid, huwag po kayong masyadong huwag po kayong masyadong malungkot sa mga pasanin po sa buhay dahil ito po ay pagpapala ng Diyos. Kung wala po tayong mga problema at pasanin sa buhay, ay hindi po natin makikilala na may Diyos po na nagmamahal sa atin at handa po siyang makinig sa lahat ng ating mga saloobin. So kung may mga pagsubok po tayo, mga paghihirap, ito po ay isang pagpapala. Ito po ang opportunity natin na tawagin ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na lumikha ng sanlibutan. So ang tatalakayin ko po ngayon ang tungkol po sa ang Diyos ang namumuno sa kapalaran ng buong sangkatauhan. Makinig po kayo ng mabuti, mga minahal ko po mga kapatid, at subaybayan niyo po ako hanggang sa wakas. Bilang mga membro ng sangkatauhan, at tapat na mga Kristiyano, pananagutan at obligasyon nating lahat na ialay ang ating isipan at katawan para sa katuparan ng tagubilin ng Diyos dahil ang ating buong pagkatao ay nagmula sa Diyos. At ito ay umiiral salamat sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Kung ang mga isipan at katawan natin ay hindi para sa tagubilin ng Diyos at hindi para sa matuwid na kapakanan ng sangkatauhan, ang ating mga kaluluway makakaramdam ng pagiging hindi karapat-dapat sa mga taong naging martir para sa tagubilin ng Diyos at mas hindi karapat-dapat sa Diyos na naglaan sa atin ng lahat ng bagay. Nilikha ng Diyos ang mundong ito, nilikha niya ang sangkatauhang ito, at bukod dito, siya ang arkitekto ng sinaunang kulturang Griego at sibilisasyon ng tao. Ang Diyos lamang ang umaaliw sa sangkatauhang ito, at ang Diyos lamang ang nagmamalasakit sa sangkatauhang ito gabi't araw. Ang pagunlad at paglago ng tao ay hindi mapaghihiwalay mula sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. At ang kasaysayan at hinaharap ng sangkatauhan ay hindi mailalabas mula sa mga disenyo. So, hello po mga minamahal ko pong kapatid. Magandang hapon po sa inyo. Ito po ay part 2 kasi po nawalan po ako ng internet signal. Sana po makinig po kayo sa mga mensahe ng Diyos nitong mga huling araw po hanggang sa wakas po nito. Inaasahan ko po na mahanap niyo po ang kalooban ng Diyos. Magpapatuloy po ako mga kapatid. Nilikha ng Diyos ang mundong ito, nilikha niya ang sangkatauhang ito, at bukod dito, siya ang arkitekto ng sinaunang kulturang Griego at sibilisasyon ng tao. Ang Diyos lamang ang umaaliw sa sangkatauhang ito, at ang Diyos lamang ang nagmamalasakit sa sangkatauhang ito gabi't araw. Ang pagunlad at paglago ng tao ay hindi mapaghihiwalay mula sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos.
at ang kasaysayan at hinaharap ng sangkatauhan ay hindi mailalabas mula sa mga disenyo ng Diyos. Ay po mga kapatid, sorry po. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ikaw ay tiyak na maniniwala na ang pagbangon at pagbagsak ng anumang bayan o bansa ay nangyayari ayon sa mga disenyo ng Diyos. Diyos lamang ang nakakaalam sa kapalaran ng isang bayan o bansa, at Diyos lamang ang namamahala sa landasin ng sangkatauhang ito. Kung ang sangkatauhan ay nais na magkaroon ng isang magandang kapalaran, kung ang isang bayan ay nais na magkaroon ng isang magandang kapalaran, ang tao ay dapat na yumuko sa Diyos sa pagsamba, magsisi at mangumpisal sa harap ng Diyos. At kung hindi, ang magiging kapalaran at hantungan ng tao ay isang hindi maiiwasang sakuna. Magbalik tanaw sa panahon ng arko ni Noe. Ang sangkatauhan ay lubhang tiwali, ang mga tao ay lumayo sa pagpapala ng Diyos. Hindi na pinangangalagaan ng Diyos at nawalan ng mga ipinangako ng Diyos, sila ay nanirahan sa kadiliman. Nang wala ang liwanag ng Diyos, kaya sila ay naging likas na mahalay at hinayaan ang kanilang sarili na mauwi sa kakilakilabot na kasamaan. Ang ganitong mga tao ay hindi na maaaring makatanggap ng pangako ng Diyos. Hindi na nila karapat-dapat na masaksihan ang mukha ng Diyos o kaya ay marinig ang tinig ng Diyos, sapagkat tinalikuran nila ang Diyos. Isinantabi ang lahat ng kanyang ipinagkaloob sa kanila at kinalimutan ang mga turo ng Diyos. Ang kanilang puso ay lumihis papalayo ng papalayo mula sa Diyos, at dahil dito, sila ay naging ubod ng sama na higit pa sa lahat ng katuwiran at pagkatao, at lalo pang nagiging masama. Kaya sila ay naging mas malapit sa kamatayan at sumailalim sa puot at kaparusahan ng Diyos. Si Noe lamang ang sumamba sa Diyos at umiwas sa kasamaan. Kung kaya't narinig niya ang tinig ng Diyos at ang kanyang mga tagubilin, kanyang itinayo ang arko ayon sa mga tagubilin ng salita ng Diyos. At tinapon ang lahat ng uri ng buhay na nilalang. At sa ganitong paraan, nang maihanda na ang lahat ng bagay, pinakawalan ng Diyos ang kanyang pagwasak sa mundo. Si Noe lamang at ang 7 miyembro ng kanyang pamilya ang nakaligtas sa pagkawasak, dahil sumamba si Noe kay Jehovah at umiwas sa kasamaan. Pagkatapos ay tumingin sa kasalukuyang panahon ang matuwid na tao na kagaya ni Noe, na kayang sumamba sa Diyos at umiwas sa kasamaan, ay hindi na umiiral. Ngunit ang Diyos ay nagpakita pa rin ng magandang loob sa sangkatauhan. Sa sangkatauhang ito, at pinawalang sala pa rin sila sa huling panahong ito. Hinahanap ng Diyos ang mga taong nag-aasam na siya'y magpakita. Hinahanap niya sila na may kakayahang makinig sa kanyang mga salita, mga hindi nakalimot sa kanyang tagubilin at naghahandog ng kanilang puso at katawan sa kanya. Hinahanap niya ang mga kasing masunuri na mga bata sa kanyang harapan, at hindi siya kakalabanin. Kung ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos, hindi nahahadlangan ng anumang kapangyarihan o puwersa. Titignan ka ng Diyos ng may pabor at ipagkakaloob sa iyo ang kanyang mga pagpapala. Kung ikaw ay may mataas na katayuan, may marangal na reputasyon, may saganang kaalaman, nagmamay-ari ng napakaraming ari-arian at suportado ng maraming tao,
Subalit, hindi ka napipigilan ng mga bagay na ito na humarap sa Diyos upang tanggapin ang kanyang pagtawag at ang kanyang tagubilin. At gawin kung ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo. Ang lahat ng iyong ginagawa ay magiging pinakamakabuluhan sa lupa at pinakamatuwid na gawain ng sangkatauhan. Kung tatanggihan mo ang tawag ng Diyos para sa kapakanan ng katayuan at sarili mong mga layunin, lahat ng iyong gagawin ay susumpain at kamumuhian pa ng Diyos. Maaaring ikaw ay isang presidente, isang siyentipiko, isang pastor o isang nakatatandang pinuno, ngunit gaano pa man kataas ang iyong katungkulan kung umaasa ka sa iyong kaalaman at kakayahan sa iyong mga ginagawa, ikaw ay palaging magiging bigo at palaging mawawalan ng pagpapala ng Diyos, sapagkat hindi tinatanggap ng Diyos ang anumang ginagawa mo at hindi niya kinikilala na ang iyong ginagawa ay matuwid o kaya ay tinatanggap na ikaw ay kumikilos para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Sasabihin niya na ang lahat ng bagay na ginagawa mo ay para sa paggamit ng kaalaman at lakas ng sangkatauhan upang ilayo sa tao ang pag-iingat ng Diyos, at na ginagawa ito upang itatwa ang mga pagpapala ng Diyos. Sasabihin niya na dinadala mo ang sangkatauhan patungo sa kadiliman, patungo sa kamatayan at patungo sa simula ng isang pag-iral na walang limitasyon kung saan hindi matatagpuan ng tao ang Diyos at ang kanyang pagpapala. Sorry po mga kapatid kasi po mahina po ang signal. Internet signal po. Medyo slow po ang connection. Sana po sabayan niyo po ako hanggang sa huling minamahal ko po ang kapatid. Mula nang unang magkaroon ang tao ng agham panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Ang agham at kaalaman ay naging mga kagamitan para sa pagmuno ng sangkatauhan. At doon ay wala ng sapat na puwang para sa tao upang sambahin ang Diyos. At walang kanais-nais na mga kondisyon para sa pagsamba sa Diyos. Ang posisyon ng Diyos ay lumubog ng lalo pang mas mababa sa puso ng tao. Kung wala ang Diyos sa kanyang puso, ang panloob ng mundo ng tao ay madilim, walang pag-asa at walang kabuluhan. Dahil dito, lumitaw ang maraming panlipunang siyentipiko, mananalaysay at mga politiko upang magpahayag ng mga teorya ng agham panlipunan, teorya ng ebolusyon ng tao, at iba pang mga teorya na sumasalungat sa katotohanan na nilikha ng Diyos ang tao upang punuin ang puso at isip ng tao. At sa ganitong paraan, ang mga naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay lalo pang nangaunti, at ang mga naniniwala sa teorya ng ebolusyon ay lalo pang dumami ang bilang. Parami ng parami ang mga tao na itinuturing ang mga talaan ng gawain ng Diyos at ang kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan bilang mga alamat at mga kathang-isip. Sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos sa doktrina na ang Diyos ay umiiral at namamahala sa lahat ng bagay. Ang pagpapanatili ng sangkatauhan at ang kapalaran ng mga bayan at mga bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang walang kabuluhang mundo na ang iniintindi lamang ay pagkain, pag-inom at ang paghahangad ng kasiyahan. So, totoo po ito mga kapatid, nangyayari po ito sa ngayon. Iilang tao lang ang umaako sa paghanap kung saan kumikilos ngayon ang Diyos, o naghahanap kung paano niya pinamumunuan at inaayos ang hantungan ng
tao. At sa ganitong paraan, nang hindi namalayan ng tao ang sibilisasyon ng tao, ay lalo pang nawawalan ng kakayahang tugunan ang mga kagustuhan ng tao. At maraming tao pa nga ang nakararamdam na sa pamumuhay sa ganitong mundo, sila ay hindi gaanong masaya kung ihahambing sa mga taong yumao na. Maging ang mga tao na mga dating napakaunlad na sibilisadong bayan ay nagpapahayag ng mga naturang hinaing. Sapagkat kung walang patnubay ng Diyos, kaano mang pakaisipin ng mga pinuno at sosyolohista na maingatang ang sibilisasyon ng tao, ito ay walang kabuluhan. Walang sino man ang makapupuno ng kawalan sa puso ng tao. Dahil walang sino man ang maaaring maging buhay ng tao, at walang teoryang panlipunan ang maaaring magpalaya sa tao mula sa kawalan na nagpapahirap sa kanya. Agham, kaalaman, kalayaan, demokrasya, paglilibang, kaginhawaan, ang mga ito ay nagdadala lamang ng pansamantalang pahinga sa tao. So mga kapatid, totoo ang lahat ng sinabi ng makapangyarihang Diyos po, at ito po ay nangyayari sa panahon po natin ngayon. So dahil po ay nasa mga huling araw na po tayo, at ang gawain po ng Diyos ay pasulong po. Pero sabi ng Diyos po, kung hindi nyo po nilimitahan ang makapangyarihang Diyos, maging bukas po ang inyong puso at isipan na makinig sa kanyang mga salita. So magpapatuloy po ako mga kapatid para mas lumago pa po ang ating kaalaman tungkol sa panahon po ngayon. Lalo na nalaman na natin na malapit na ang kawakasan ng mundo. Kasi po, dalawang paraan po ang paghatol ng Diyos. Una po ay sakuna, pangalawa ay ang kanyang mga bagong salita. So magpapatuloy po ako mga kapatid, kahit na mayroong ganitong mga bagay, hindi pa rin maiwasan ng tao na magkasala at dumaing sa kawalang katarungan ng lipunan. Hindi mababawasan ng mga bagay na ito ang pagnanasa at hangarin ng tao na tumuklas, sapagkat ang tao ay nilalang ng Diyos at ang walang katuturang mga sakripisyo at mga pagtuklas ng tao ay maaari lamang humantong sa mas marami pang pagdurusa at maaari lamang maging dahilan upang ang tao ay umiral sa hindi nagbabagong kalagayan ng pagkatakot, hindi nalalaman kung paano haharapin ang kinabukasan ng sangkatauhan o kung paano haharapin ang landas sa kinaharap, maging ang agham at kaalaman ay kinatatakutan ng tao at higit na kakatakutan ang pakiramdam ng kawalan. Sa mundong ito, ikaw man ay nakatira sa isang malayang bayan o sa isang bayan na walang makarapatang pantao, ikaw ay ganap na walang kakayahang takasan ang kapalaran ng sangkatauhan. Ikaw man ang pinuno o ang pinamumunuan, ikaw ay ganap na walang kakayahang takasan ang pagnanais na galugarin ang kapalaran, mga hiwaga at hantungan ng sangkatauhan. Okay, wait for... Mas lalo ka pang walang kakayahang takasan ang nakalilitong diwa ng kawalan. Ang ganitong mga pangyayari na karaniwan sa buong sangkatauhan ay tinatawag ng mga sosyolohista na mga di pangkaraniwang pangyayari sa lipunan. Ngunit walang dakilang taong maaaring lumitaw upang lutasin ang naturang mga problema. Ang tao, kung sa bagay ay tao, at ang posisyon at buhay ng Diyos ay hindi mapapalitan ng sinumang tao. Ang sangkatauhan ay hindi lang basta nangangailangan ng isang makatarungang lipunan kung saan lahat ng tao ay kumakain ng sapat at pantay-pantay at malaya. Ang kailangan ng sangkatauhan ay ang kaligtasan ng Diyos at ang kanyang pagbibigay ng buhay sa kanila. Kapag natatanggap ng tao
ang ibinigay na buhay ng Diyos at ang kanyang kaligtasan, saka lamang malulutas ang mga pangangailangan. Kasabikang tumuklas at espiritual na kawalan ng tao. Kung ang mga tao ng isang bayan o ng isang bansa ay hindi makatatanggap ng pagliligtas at pag-aalaga ng Diyos, tatahaking ng bansa o bayang iyon ang landas tungo sa pagdalisdis patungo sa kadiliman at lilipunin ito ng Diyos. Marahil ang iyong bayan ay kasalukuyang umuunlad, ngunit kung pinapayagan mo ang iyong mga tao na lumihis papalayo sa Diyos, matatagpuan ang iyong bayan na unti-unting pinagkakaitan ng mga pagpapala ng Diyos. Ang sibilisasyon ng iyong bayan ay lalong tatapak-tapakan at hindi magtatagal ang mga tao ay titindig laban sa Diyos at susumpain ang langit. Kung kaya't lingid sa kaalaman ng tao, ang kapalaran ng isang bayan ay mauuwi sa pagkawasak. Ang Diyos ay magbabangon ng mga makapangyarihang bayan upang harapin ang mga bayang na isumpa ng Diyos at maaaring alisin pa nga ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Ang pagbangon at pagbagsak ng isang bayan o bansa ay batay sa kung ang mga tagapamahala nito ay sumasamba sa Diyos. So, sabi po ng Diyos, dapat po tayong matakot sa Kanya, umiwas po ng mga masamang gawain dahil po ang bayan o ang bansa ay nasa kamay ng Diyos. Katulad po sa panahon ni Noe. Kung walang nakikinig sa mga salita ng Diyos at patuloy pa rin silang gumagawa ng masama, tiyak na lilipunin ng Diyos ang buong lungsod dahil po hindi po sila nakikinig sa mga salita ng Diyos tulad po sa panahon ni Noah. Sabi po ng Diyos, nitong mga huling araw, sama katulad din po ni Noah po, mga taong hindi nakikinig. So dapat po umiwas po tayong gumawa ng masama. Kung may mga paghihirap o mga problema o pasanin po, ito po ay isang pagpapala ng Diyos. So, dapat po tayong magpasalamat ng Diyos sa mga pasanin at bigat, ang mga suliranin dahil po ito po ang pagkakataon natin na kumapit tayo sa makapangyarihan Diyos. Magpapatuloy po ako mga minamahal ko pong kapatid. Ang pagbangon at pagbagsak ng isang bayan o bansa ay batay sa kung ang mga tagapamahala nito ay sumasamba sa Diyos. At kung inaakay nila ang kanilang mga tao na maging mas malapit sa Diyos at sambahin siya, gayunman sa huling kapanahonang ito, dahil sa ang mga taong tunay na naghahangad at sumasamba sa Diyos ay mas lalong dumadalang, nagbibigay ang Diyos ng natatanging pabor sa mga bayan kung saan ang Kristyanismo ay ang relihiyon ng Estado. Tinitipon niya ang mga bansang ito upang bumuo ng iilang matuwid na kampo sa mundo, habang ang mga bansang ateista at ang mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos ay nagiging kalaban ng matuwid na kampo. Wait for a moment. Sa ganitong paraan, ang Diyos ay hindi lamang may isang lugar sa sangkatauhan kung saan siya ay maaaring magsasagawa ng kanyang gawain, kundi may mga bayang nakakanta na maaaring magpatupad ng matuwid na otoridad na magpapataw. Wait for a moment. Na magpapataw ng mga pagbabawal at paghigpit sa mga bansang lumalaban sa kanya. Ngunit, sa kabila nito, wala pa ring mga tao na lumalapit upang sumamba sa Diyos sapagkat ang tao ay lumihis ng napakalayo sa kanya. At nakalimutan na ng tao ang Diyos sa loob ng matagal na panahon. Ang nanatili lamang sa lupa ay ang mga bayan na nagpapatupad ng katuwiran at lumalaban sa kawalan ng katuwiran. Ngunit ito ay malayo mula sa mga kagustuhan ng Diyos, sapagkat
walang namumuno sa bayan ang papayagan ang Diyos na mamumuno sa kanilang mga tao at walang partidong pampolitika ang magtitipon ng kanyang mga tao upang sambahin ang Diyos. Nawala ang Diyos sa kanyang nararapat na lugar sa puso ng bawat bayan, bansa, namumunong partido at maging sa puso ng bawat tao. Kahit na umiiral ang matuwid na pwersa sa mundong ito, ang pamumunuan kung saan ang Diyos ay walang lugar sa puso ng tao ay marupok. Kung wala ang pagpapala ng Diyos, ang larangan ng politika ay babagsak sa kaguluhan at hindi makakaya isang hagupit. Para sa sangkatauhan, ang kawalan ng pagpapala ng Diyos ay katulad ng kawalan ng araw. Gaano man kasipag ang mga namumuno na gumagawa ng mga kontribusyon sa kanilang mga tao, walang pag-aalintana na kahit gaano karaming matuwid na pagpupulong ang isagawa ng sangkatauhan ng sama-sama, wala sa mga ito ang babaliktad sa alon o babago sa kapalaran ng sangkatauhan. Naniniwala ang tao na ang isang bayan kung saan ang mga tao ay pinapakain at dinaramitan, kung saan sila ay magkakasamang nabubuhay ng matiwasay, ay isang mahusay na bayan at may mabuting pamunuan, subalit hindi ito ang palagay ng Diyos. Siya ay niniwala na ang isang bayan kung saan walang sino man ang sumasamba sa kanya ay dapat niyang lipunin. Ang paraan ng pag-iisip ng tao ay labis na sumasalungat sa paraan ng pag-iisip Diyos. Dahil dito, kung ang pinuno ng isang bansa ay hindi sumasamba sa Diyos, ang kapalaran ng bansang ito ay magiging isang trahedya at ang bansa ay walang patutunguhan. Hindi nakikibahagi ang Diyos sa politika ng tao. Gayunpaman, ang kapalaran ng isang bayan o bansa ay pinamamalaan ng Diyos. Pinamamalaan ng Diyos ang mundong ito at ang buong sansinukob. Ang kapalaran ng tao at ang plano ng Diyos ay may malapit na ugnayan at walang tao, bayan o bansa ang hindi saklaw sa katas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Kung ang tao ay nais na malaman ang kanyang kapalaran, dapat siyang humarap sa Diyos, pasasaganain ng Diyos ang mga sumusunod at sumasamba sa Kanya, at siya'y magdadala ng pagbagsak at pagkalipol sa mga taong lalaban at tatangi sa Kanya. Alalahanin ang pangyayari sa Biblia noong ginawa ng Diyos ang pagkawasak sa Sodom at isipin din kung paano naging isang mahaligi ng asin ang asawa ni Lot. Gunitain kung paano ang mga tao ng Nineveh ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan na suot ang tela ng sako at abo. At gunitain kung ano ang sumunod matapos ipapako ng mga Hudyo si Jesus sa krus 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang mga Hudyo ay pinatalsik mula sa Israel at tumakas patungo sa mga bayan sa buong mundo. Marami ang pinatay at ang buong bansang Hudyo ay napasa ilalim sa wala pang katulad na pasakit dahil sa pagkalipol ng kanilang bansa. Ipinako nila ang Diyos sa krus, gumawa ng isang kahindik-hindik na kasalanan, at inudyukan ang disposisyon ng Diyos. Sila ay pinagbayad sa kanilang ginawa. Ipinatiis sa kanila ang mga kinahinatnan ng kanilang mga pagkilos. Hinahatulan nila ang Diyos, itinakwil ang Diyos, kung kaya't sila ay nagkaroon lamang ng isang kapalaran. Ang maparusahan ng Diyos, ito ang mapait na kinahinatnan at kapahamakan na dinala ng kanilang mga pinuno sa kanilang bayan at bansa. Ngayon, ang Diyos ay bumalik sa mundo upang gawin ang kanyang gawain. Ang kanyang unang hinantuan ay ang halimbawa ng mga diktador na pamumuno ang China. Ang matatag na baluarte sa ateismo, nagkamit ang Diyos ng isang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kapangyarihan. Sa panahong iyon, siya ay tinutugis na namumuno partido sa China sa lahat ng paraan at sumailalim sa matining pagdurusa. Walang lugar sa pamamahinga ang kanyang ulo at hindi makahanap ng sisilungan. Sa kabila nito, ipinagpapatuloy pa rin ng Diyos ang gawaing kanyang binabalak. Binibigkas niya ang kanyang tinig at ipinalaganap ang ebanghelyo.
Walang sino man ang makakaro sa pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Sa China, isang bansa na itinturing ang Diyos bilang isang kaaway. Ang Diyos ay hindi kailanman tumigil sa kanyang gawain. Sa halip, mas maraming tao ang tumanggap ng kanyang mga gawain at salita. Dahil iniligtas ng Diyos ang bawat isang membro ng sangkatauhan hanggat maaari. Nagtitiwala kami na walang bansa o kapangyarihan ang maaaring pumigil sa kung ano ang nais ng Diyos na makamit. Ang mga humahadlang sa gawain ng Diyos, lumalaban sa salita ng Diyos at nanggugulo at sumisira sa plano ng Diyos ay parurusahan ng Diyos sa huli. Siya na lumalabag sa gawain ng Diyos ay ipadadala sa impyerno. Anumang bayan na sumasaway sa gawain ng Diyos ay wawasakin. Anumang bansa na tumututol sa gawain ng Diyos ay mabubura sa daigdig na ito at titigil sa pag-iral. Hinihikayat ko ang mga tao ng lahat ng bansa, lahat ng bayan at maging lahat ng industriya na makinig sa tinig ng Diyos. Masdan ang gawain ng Diyos at bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan upang maitakda ang Diyos na pinakabanal, pinakakagalang-galang, pinakamataas at tanging pag-uukulan ng pagsamba ng sangkatauhan at magbigay daan sa buong sangkatauhan upang mamuhay sa ilalim ng pagpala ng Diyos tulad ng mga inapo ni Abraham na namuhay sa ilalim ng pangako ni Jehovah at tulad ni Adan at Eva na orihinal na ginawa ng Diyos na namumuhay sa hardin ng Eden. Ang gawain ng Diyos ay sumusulong tulad ng rumagasang alon. Walang sino man ang maaring pumigil sa Kanya at wala ni isang maaring magpahinto sa Kanyang mga yapak. Tanging ang mga taong nakikinig ng mabuti sa Kanyang mga salita at ang mga taong naghahanap at nauuhaw sa Kanya ang maaaring sumunod sa Kanyang mga yapak at makatanggap ng Kanyang pangako. Ang mga tao namang hindi ay sasailalim sa napakalaking kapamakan at karapat-dapat sa kaparusahan. Amen. Praise be to Almighty God. Mga minahal ko pong mga kapatid, at yan lang po nagtatapos ang aking pagtatalakay tungkol po ito sa ang Diyos ang namumuno sa kapalaran ng buong sangkatauhan. So, ibuod ko po ang mensahe ng Diyos po sa ganitong oras. Sabi po ng Diyos, ang panahon po ngayon ay tulad po ng Noah. Kung ang mga tao ay hindi nakikinig ng mabuti sa mga salita ng Diyos, lalo na sa kanyang bagong yapak, katulad din po sa panahon ni Noah. So, patuloy lang po tayong gumawa ng mabuti nang naayon sa kalooban ng Diyos. So, dapat umuwas po tayo sa masama kahit anong hirap o pagdurusa man ang ating naranasan. Ito ay isang pagpapala ng Diyos. Maging positibo po sa lahat ng bagay. So, sa brothers and sisters, mga minmahal ko pong kapatid, sa pag-accept ko po ng mga salita ng makapangyarihan ng Diyos, nagdaranas po ako ng matinding pagpipino, maraming mga tukso at mga masasamang gawain na dito sa lupa, mga evil, mga dark forces, ay naranasan ko po ito. Pero sa tulong at awa ng Diyos ay hindi niya po ako pinabayaan. Kasi po, nung nagdadasal ako at naghahanap po ako sa kanya mga salita, siya po ay sumagot sa akin. Sabi niya po, "Do you trust me?" So, umiyak po ako ng lubusan. Kasi po, makapangyarihan po ang Diyos. Ang Diyos po ay isang banal. So, ang Diyos ay nakikita niya po ako na nagbabahagi ng mga salita sa ganitong oras po, at siya po ay nakikinig sa atin. Ang Diyos po ay nasa ating mga puso at ang kaharian ng Diyos ay nasa atin po at wala sa ibang tao. So, sabi ng Diyos, kung gusto mo maging mabuti sa lahat ng bagay, seek the kingdom of God first. So, ang kaharian ng Diyos ay nasa ating sarili. Tayo mismo ang kaharian ng Diyos.
So, ang mensahe po ng Diyos, dapat po maging matakot po tayo sa Diyos na gumawa ng masama. So, alam nyo na po kung ano ang mga masasamang gawain. Ito ay tulad din po ito sa panahon ni Noah's time. Kasi po, sabi ng Diyos, ang sa mga huling araw, just like the Noah's time po, maraming hindi nakikinig sa kanyang mga salita, yung lamang sumusunod sa kanyang yapak at nakikinig ng mabuti, yun lamang po ang maliligtas nitong mga huling araw. At mga kapatid, alam ko po na hindi po natin mailigtas ang ating pamilya, pero sabi po ng Diyos, kung ikaw ay isang Noah na nagre-represent na bilang isang Noah, ililigtas niya po ang iyong pamilya. So, magdarasal lang po tayo araw-araw, buong oras, kasi po ang kaaway ng Diyos po nitong mga huling araw ay lumala na po. Kasi po, naranasan ko po ito ngayon mismo. Paglalabas po ako ng bahay, I feel something negative po. So, kailangan ko pong mag-wear ng mga iba't ibang klase ng damit na hindi nakaayon ni Satanas po. Kasi po, nangihina po ako. Nandito lang po ako sa bahay, wala po akong trabaho. At marami po akong mga pasanin sa buhay at hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko po. Minsan po ay tinutokso ako ni Satanas at pag matutulog po ako dito sa gabi po, may marinig po akong mga iba't ibang ingay po. Pero yan, kasi po sabi ng Diyos, pag ang Diyos gusto ng Diyos ang isang tao, si Satanas po ay laging nakabuntot. So, ang nais ko lang po ay magbigyan kasiyahan ng Diyos dahil ito po ang kalooban ng Diyos na gampanan ang ating tungkulin. Dahil ang iba po ay it's my opportunity po na mag-spread sa Kingdom Gospel kasi po yan po ang sinisigaw ng aking puso. At wag po kayong malungkot kung ang yung tayog nyo po ay napakaikli. Magdarasal lang po tayo kung sabi po ng Diyos, seek me with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Kasi po nandyan lang po siya na gumagabay sa atin. Mga minahal ko pong mga kapatid, bago po ako magtatapos, magpatatapos po ako ng mga himno na mga salita ng Diyos. Sana po ay may natutunan po kayo nitong mensahe po ng Diyos. So, babalik ang tungkol po ito sa ang Diyos ang namumuno sa kapalaran ng buong sangkatauhan. So, in other words po, ang bawat bansa o lugar o lungsod, kung ang isang pinuno ng isang bansa ay hindi sumasamba sa Diyos, lilipunin niya po ang isang lungsod. So, wag po tayong maging sama ni Lot po na naging asin dahil murag nasayangan bitaw siya sa makamundong bagay ba. So, dapat po matakot po tayo sa Diyos dahil po kaya na pong wasakin ang buong bansa or lungsod. So, magtatapos po ako ng himno ng mga salita ng Diyos. Wait for a moment po. Masisiyahan ko kayo ng mga himno ng mga salita ng Diyos. Ito ang pinakamagandang awitin sa lahat. Na tumatawag sa akin paminsan-minsan, ginigising mula sa mahabang gabi ang diwa ko. Nakikita kong nakangiti mong mukha sa hamog. Di ko pinangarap na makikitang mukha ng Diyos. Isa akong tuwaling tao, walang bangal gayon man. Pinakamaluwalhatit marangal na hari ay papalapit sa akin. Mga salita mo'y hinihila ako, puso'y puspos ng galak. Mamuhay araw-araw kasama kay matamis at masaya. Salita mong katotohanan langkin ang puso ko. Ang mamuhay sa salita mong pinakamaligaya. Nais kong mahalin katotohanan at sundan ka. Kung patotoo ko tapos na sasalubungin kitang nakangiti ka.
yakap mo, nakikinig ako sa mga salita mo. Mga salita mo'y magiliw at makapangyarihan. Pag-ibig sa pagkastigo't paghatol mo'y pumupukaw sa'kin. Kita kong mga salita mo'y katotohanan, napakahalaga. Pag-ibig mo'y napakataos puso, maganda. Puso'y pinupunot, pinupukaw ang pag-ibig ko. Napakakaibig-ibig mo at nakaukit yan sa puso ko. Nais ko'y ihandog sa'yo ang puso't pag-ibig ko. Salita mo, katotohanan, akin ang puso ko. Ang mamuhay sa salita mong pinakamaligaya. Nais kong mahalin, patotohanan at sundan ka. Kung patotoo ko'y tapos na, sasalubungin kitang nakangiti ka. Nasaan ka na ngayon? Pinakamamahal ko, habang nananabik sa pag-ibig mo. Magdamag akong di makatulog. Mahal mo ako, ngunit baka nagtatago sa'kin. Puso ko'y di mapalagay pag di makitang iyong mukha. Sa pagdurusa at pagsubok, umaasa ko sa'yo. Sa paggabay ng mga salita mo, para na rin nakikita ka. Sa pagmamahal at pagsunod sa'yo, pananalig ko'y lumalakas. Bigay ng pamumuhay sa salita mo'y ginhawa at kapayapaan. Salita mo, katotohanan, akin ang puso ko. Ang mamuhay sa salita mong pinakamaligaya. Nais kong mahalin, katotohanan at sundan ka. Kung patotoo ko'y tapos na, sasalubungin kitang nakangiti ka. Kung patotoo ko'y tapos na, sasalubungin kitang nakangiti ka. Amen. Praise be to Almighty God. So, mga minahal ko pong mga kapatid, kung gusto nyo pong mas malaman pa ang mga kalooban ng Diyos sa inyong pamilya, maaari po kayong mag-share sa Dumating ating si live Jesus sa mundo ng mga tao, binakasan niyang panahon ng kautusan at Hello! Hello, hello, hello! Once again, part 3 na po ito. Pasensya na po mga kapatid, biglang nawala po ang aking internet signal. Mga minamahal ko pong mga kapatid, so bago po tatapusin ko po ito, magpapatuloy po ako kasi po naputol po ang himno ng mga salita ng Diyos. Again po, ang tinatalakay ko po ngayong oras na ito, tungkol po ito, ang Diyos ang namumuno sa kapalaran ng buong sangkatauhan. Patuloy lang po tayo ng gumagawa ng mabuti at patuloy po tayong maging may takot sa Diyos. Mga minahal ko pong mga kapatid, tatapusin ko po ang aking pagbabahagi ng mga salita ng Diyos at inanyahan ko po kayo at maging ang inyong pamilya na makinig ng mga salita ng Diyos nitong mga huling araw. Kung ang iyong puso po ay bukas sa pagtanggap ng makapangyarihan Diyos ng nitong mga huling araw, mas lalo pong magiging masaya ang Diyos. At kung nais nyo din pong kung nais nyo din pong aninyahan ang inyong pamilya na makinig ng mga salita na makapangyarihan Diyos, maaari din po kayong mag-share sa aking live po. Okay, makinig po tayo ng himno ng mga salita ng Diyos. Sana hindi mawala ang aking internet signal. nang dumating si Jesus
Jesus sa mundo ng tao, winakasan niyang panahon ng kautusan at dinalang kapanahunan ng biyaya. Sa mga huling araw, muling nagkatawang tao ang Diyos, winakasan niyang kapanahunan ng biyaya at dinalang kapanahunan ng kaharian. Yaong mga tumatanggap sa ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay aakay sa kapanahunan ng kaharian, tatanggap ng gabay ng Diyos. Pagkapatawad sa mga sala ng tao, nagkatawang tao ang Diyos upang akayin sila tungo sa bagong kapanahunan. Sinimulan na niyang gawain ng paghatol upang tao'y dalhin sa mas mataas na dako. Higit na katotohanan, higit na pagpapala ang tatanggapin ng mga nagpapasakop. Namumuhay ng tunay sa liwanag, makakamit nilang katotohanan na at buhay. Gumawa si Jesus ng maraming gawain sa tao, pagtubo sa sangkatauhan lang ang gawain na kumpleto niya. Siya'y naging handog ng tao para sa kasalanan, subalit di niya inalis sa tao ang lahat ng tiwali nitong disposisyon, lahat ng katiwalian ng tao. Kinailangang pasanin ni Jesus kasalanan ng tao upang iligtas ang tao mula kay Satanas. Higit na gawain ng Diyos ang kailangan upang alisin sa tao ang tiwaling disposisyon ni Satanas. Pagkapatawad sa mga sala ng tao, nagkatawang tao ang Diyos upang akayin sila tungo sa bagong kapanahunan. Sinimulan na niyang gawain ng paghatol upang tao'y dalhin sa mas mataas na dako. Higit na katotohanan, higit na pagpapala ang tatanggapin ng mga nagpapasakop. Namumuhay ng tunay sa liwanag, makakamit nilang katotohanan na at buhay. Amen. Praise be to Almighty God. Sisters, dalawa po ang hatol ng Diyos. First po is ang kalamidad. Pangalawa, kanyang mga bagong salita. So, wag po nating limitahan ng Diyos. Laging bukas po ang ating puso sa kahit na anong oras. Dahil sa mga huling araw po, tulad po sa panahon ni Noe. So, matakot po tayo sa Diyos at patuloy sa paggawa ng mabuti. Dahil sabi po ng Diyos, sa mga huling araw, ang matuwid ay lalong naging matuwid, ang masama ay lalong naging masama. So, iyan lamang po. At salamat po sa ating makapangyarihan Diyos sa lahat ng biyaya na ating natanggap dito sa lupa. Kahit tayo ay makasalanan, mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi pa rin niya winasak ang mundo. Binigyan pa rin tayo ng tsansa na lumapit sa Diyos. Iyan lamang po mga kapatid. Salamat sa pakikinig. Sana po sa susunod ay mas marami pa pong nakakalam sa gawain ng Diyos. Salamat po. Thank you, Almighty God. All glory be to Almighty God. Thank you for watching. Part 3 na po ito. Nahina po ang aking signal. Thank you. Thank you, Almighty God.